Gala-gala sa kalsada, so sino? Aha. May mga astig din daw pero makukulay na puppet sa mga kalsada. Bukod sa saya, kabuhayan din daw ang atin ng mga puppet ng Tondo. Yan ang kwentong inalam ni Marisol Abduraman. Busy kami dito, Miss Maricel. Ang do-it-yourself animal puppets mano-manong binubuo at pinagagalaw. Yan ang mga marionette ni Ricky ng Tondo na mahigit 4 na dekada na rin niyang pinagkakakitaan. Nagsimula ang paggawa ni Ricky ng puppet bilang proyekto ng kanyang nakababatang kapatid. Artist ako eh. Marami ako na-invento noon yung panahon ng kabataan ko. Panahon na yun, bidang-bida si Sesame Street, si Big Bird. Tapos ginaya ko siya talaga. Titinda ako niyan hanggang sa nakapag-asawa ko. Yan lang ang naging yan lang ang hanap buhay ko. Taong 1979 naman, nang mabilis sa Maynila ang una niyang marionette. Actually, yung pinangalan ko dyan, Clock. Kasi tuwing maglalakad siya, maingay. Clock. Yung paa niya, bao. Kaya pag naglakad siya, kala mo kabayok. Sa samot-saring kulay nito, talagang mapapabili ang mga bata, pati matatanda. Ang bawat marionette, masinsin na ginagawa ni Ricky. Umaabot siya ng 3 hanggang 6 na oras sa pagbuo sa kada puppet na ibinibenta. Pag gumagawa ko ng puppet, kailangan yung hindi lang yung galaw, pati yung design ng puppet, nagugustuhan ng tao. Sa paggawa ng do-it-yourself puppet, kailangan ng plastic na bola, balahibo ng manok, bakal mula sa payong, nylon string at baon ng niyog. Ang mga baon ng niyog ang nagbibigay ng tunog sa tuwing pinapalakad ng mga animal puppet ni Ricky. Tatahiin at pagdidikitin niya ang mga ito para makabuo ng puppet tulad ng ibon. Lalagyan din niya ito ng kawayan na hawakan para mapagalaw. Kahit marami na ang nauusong laruan, ang tinda ni Ricky obrang maituturing. Nahahasa rin daw nito ang pagiging malikhain sa pagpapagalaw. Ang marionette, mabibili ng 300 piso pataas kada isa. Nawawala lang ang hirap pag bumibenta ka na at masaya yung bumibili. Sa maghapon, nakakabenta si Ricky ng 10 marionette. Kahit naghihirap ka sa daan, pag nabili yung gawa mo, napakasarap. Yan ang buhay vendor, bang gagawa ka, gawa puppet, tinda puppet sa hapon. Sa paggawa at pagtitinda ng marionette, napag-aral ni Ricky ang kanyang mga anak. Ito rin ang tumutustos sa kanilang pangangailangan araw-araw. Yan ang binuhay ko sa mga apo ko, sa mga anak ko, nagkapamilya sila, pati mga apo ko kahit paano nakikinabang dyan. Mahirap pa rin kami hanggang ngayon pero nakakaraos naman dahil dyan sa puppet ko. Sa pamamagitan ng mga marionette, masaya si Ricky na naibabahagi ang kanyang pagiging malikhain. Sa mga katulad kong mga may talent sa paggawa ng kung ano-ano, tuloy nyo lang yan mga tol. Kasi sabihin na natin hindi tayo sumikat. Pero kung ikakasaya mo at kikita ka dyan kahit konti, masarap yan, masarap sa damdamin. Gawing kapakipakinabang ang inyong talento at ibahagi ito sa iba para higit na makapagpasaya. Ako si Marisol Abduraman at yan ang kwentong dapat alam mo. Ayun. Alam mo, honey.